system, ina-absorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. ACS. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. may antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling Smart Dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagpabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ulo ng mga balita sa MBC Network News, Senator De Lima tiniyak ni Pangulong Duterte na makukulong pagdalaw sa kubol ni Sebastian sa loob ng 4 na oras. Sexual asset? Bagong tirada ni Duterte, tinawag ni De Lima na napakabastos. Tanong sa Pangulo, may gusto ka ba sa akin? Duterte, bumanat sa mga kritiko, paano kung walang Diyos? Sa ating trending news, taxi driver na aktuang nangungutong. Mamaya sa good news, medical mission matagumpay na isinagawa sa Mandaluyong. Sa Alamba News, alamin paano may iwasan ang pananakit ng likod. Sa ating news covery, airplane seat para sa may mga kapansanan na imbento. Balita mula sa Switzerland, pagsuot ng high jobs, ipagbabawal sa mga passport photo. Mamaya sa Game Now, Barangay Ginebra, nasungkit ang unang panalo sa serye laban sa San Miguel Beermen. Sa showbiz, dating sexy star na si Sabrina M na aresto sa anti-drug raid. Pangalan ng mga artistang nasa drug list umabot na sa 50. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po ninyo ko ng kalahating oras na balitaan. At narito po ang detalye ng ating mga balita. Tiniyak ni President Duterte na makukulong si Senator Leila De Lima sa bigat ng mga ebidensya laban dito sa kalakalan ng droga sa loob ng bilibid. Sa talumpati sa harap ng mga Malacanang press corps, idiniin ni Pangulong Duterte na matibay ang mga pruweba laban sa senadora.
But ito si Dilima, she screwed her driver and screwed the nation. Na naipit niya, gusto niya akong idamay. Makukulong man talaga yan siya. Sigurado yan. Because of the testimonial evidence. Makukulong ito when everybody says, 5 or 6 would say that they contributed money. Mabigat na tanong ng Pangulo sa Senadora. Ano ang ginagawa nyo ni JB Sebastian sa kubol ng preso ng 4 na oras? Tanong pa ng Presidente kung sexual asset ng Senadora ang preso. Why would you have an asset such as JB Sebastian? Do you not trust the NBI, the military men, to have your own asset? What was that asset? Was it a sexual asset or a source of information? And why you have to do it at 4 hours? In the meeting after, yan ang tanong ko. You studied for 4 hours, what did you do? Discuss the drug situation for 4 hours. I'd like to show to you a video. There is a portrait of the couple fucking, having sexual intercourse. Who is the man? Of course, you are here. Who is the man portrayed there? Was he the one in the couple or the one who was driving you? O di ba ka, you know, in the search for truth, no holds barred yan. Tinawag ni Senator Laila de Lima ang pinakahuling tirada sa kanya ni President Duterte na pinakagrabe, pinakabastos sa lahat, sabi niya. Muli, umapila si Senadora Laila de Lima sa Pangulo na tigilan na siya sa tono na halatang punong-puno na sa ginagawa ng Presidente. Tanong naman ni Senadora Laila de Lima kay Pangulong Duterte, may gusto ba siya sa akin? Pinanindigan ng Senadora na walang katotohanan ng lahat ng upak sa kanya ng administrasyon. Ma'am, basta ang sabi nga ninyo, our president is again going ballistics. Naawa na po ako sa ating Pangulo. Kaya patawarin na lang po siya ng mahal na Diyos sa kanya mga pinaggagawa. All of a sudden, he's now, for me, he's now the lowest and the vilest man in the country. Sa sobrang kabastusan na po niya. That's why, God forgive him. Naaawa na po ako sa inyo, mahal na Pangulo. Tigilan niyo na po ako. Ano pong gusto niyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? What if there is no God? Ito ang tanong ni Pangulong Digong Duterte sa kanyang mga kritiko kasabay ng pagdidepensa sa ibabalik niyang parusang kamatayan. Ayon sa Pangulo, sa mata ng Diyos, bawal ang pumatay. Pero paano kung isang inosenteng sanggol ay dinukot, hinalay at pinatay ng drug addict? Tanong pa ni Pangulong Digong, nasaan ang Diyos sa mga panahong kailangan siya ng mga taong binibiktima ng masasamang loob? Nilinaw ni Pangulong Duterte na naniniwala siya sa Diyos, pero tanong lang niya, nasaan ang Diyos kapag may mga pinapatay daw? One, because of the Catholic Church. Second, the bleeding hearts, because only God can kill. Ang problema niya na I-ask you, what if there is no God? So we allow the criminals. And yet because there is a God, in all karamihan sa atin dito, ay ngayon kung walang Diyos. And we are here in this earth, in this planet, supposedly made by God. So where is thou God? When a 1-year-old, 18-month-old baby taken from the mother's arms, brought under Egypt and raped and killed. So where is God? Samantala, sa ibang balita naman, nagkainitan na naman si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Antonio Trillanes sa isyu ng testigong nagdadawit kay President Duterte sa Davao Death Squad.
sa privilege speech ni Trillanes, naglabas siya ng mga pruweba na konektado talaga si Edgar Matubato sa Davao City Local Government, kaya hindi imposibleng napadpad siya kalaunan sa kinatatakutang Davao Death Squad o DDS. Tumayo naman si Cayetano para mag-interpellate, pero umangal agad si Trillanes at sinabing imbis na makipagdebate, mag-deliver na lang siya anya ng monologue itong si Cayetano. Now, unless you want me to go near you again, just say so, Mr. President, Mr. President. for the record, no, kaibigan ko siya, nagulat ako ba't niya tinignan niyang mata ko ng gano'n. Para niya ako kakainin nung sinabi niya, hindi kita popormahin dito. Hindi ko na sinabi sa media, but sabihin ko na rin ngayon dahil bring up niya. Sabi niya sa akin, pa-Bible ka pa. Evil naman pinoprotektahan mo. But for the record, anywhere, anytime, di kita naman atrasan eh. Pero ang sabi mo kasi, you're willing na mag-debate, kaya debate tayo. Kaharap natin tao, Senado to, sawang-sawa na ako, basahin sa dyaryo, sabihin sa atin, ang galing ng mga Sanlonga, ang galing ng mga Tanyada, ang galing ng mga Diokno. Ba't nagagalingan din naman ako sa nandito? That's why umurong ako away from you kasi ayaw mo ako tigilan. Trina-trash talk mo ako, ayoko na magkaabutan tayo dahil ang pagkaalam ko, para tayong magkapatid at magkaibigan tayo. But now, if you're going to tell me, lalapitan mo ako dito, lapitan mo ako yakapin, yayakapin kita. Pero lapitan mo ako na hamunin mo ako, hindi kita aatrasan. Hindi naman problema yun, Senator Trillanes. I do not know where this hate is coming from. We are from different sides of the political aisle now, but I never treated you as an enemy. I've always treated you as a friend. Sa bandang huli, mga kababayan, tinanong ni Cayetano kung hindi ba sila pwedeng maging magkaibigan ni Trillanes kahit magkaiba sila ng opinyon tungkol sa Pangulo, na sinagot naman ni Trillanes. Ito, panoorin nyo. Mr. President, does the gentleman sense any animosity in my tone of voice? I believe I am at my calmest. Relatively speaking, this is could be one of the best behaviors I ever had in the... Mr. President, Judas kissed Jesus Christ. Judas kissed Jesus Christ. Would Jesus Christ tell him, Judas, wala kang animosity? So that's what I'm saying, Mr. President. I was asking the question, siya po ang sumagot na you want me to come over here. I want to have a discussion with you. We can sit down. Calm us down further if there is no... Sa Senado pa rin, Senator Onasan, ito report naman handang harapin ang kasong graft na may kaugnayan sa pork barrel scam. Magbabalita si RH12 Manang Milky Rigunan. Harapin umano ni Senator Gringo Honasan ang kasong graft na isinampa sa kanya kaugnay ng issue ng pork barrel scam. Reaksyon to ni Honasan sa rekomendasyon ng Ombudsman na isampa na sa Sandigan Bayan ang naturang kaso. Nagtaka lang si Honasan dahil matagal na ang naturang issue at muli na naman itong nabuhay. Hindi ako magkukomentaryo. Nalulungkot ako at nagtataka. Pero nagtitiwala ako sa ngayon sa proseso na lalabas ang katotohanan at mataas ang kumpiyansa ko na wala naman akong nilabag na batas. Sinunod ko yung regulasyon. Si Senator Honasan ay nasa ikatlong batch na inirekomenda ng NBI na kakasuhan sa pagkakasangkot sa pork barrel scam. Kasong graft ang kinaharap ni Honasan dahil sa umunay pagtanggap ng kickback na nagkakalaga ng 1.75 million peso mula sa mga peking NGOs. Yan ang DZRH News, Milk Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap tayo ng isang live report, batch ng eroplanong nasunog. Hindi po grounded. Alamin natin sa balita live ni RH06, Sherwin Bata Alvaro. Sherwin. Yes, Denise, saliwas sa ibang insidente na kinasasangkutan ng mga eroplanong na aksidente. Hindi sususpindihin ng CAAP o ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang lipad ng iba pang mga propeller type na aircraft na kasing uri na nga na-involved na eroplano sa nangyaring insidente kagabi sa Mactan Airport. Ayon kay CAAP spokesman Eric Apolonio, hindi kailangang suspindihin ang lipad ng iba pang biyahe ng mga airline companies na gumagamit
ng ATR 72500 o yung turbo propeller type na eroplano gawa ng French-Italian aircraft manufacturer na ATR. Kagabi ay nasunog ang wheel well o yung taguan ng gulong ng eroplano ng Cebu Pacific Flight BG6755 gamit ng isang ATR 72500 aircraft habang nagtataksi ito pabalik matapos ma-abort ang take-off ng naturang eroplano sa Mactan Airport. Di umano ay nagkaroon ng fluctuating oil indication sa isa sa mga makina nito kung kaya't hindi na itinuloy yung lipad ng eroplano. Subalit habang pabalik sa gate ng terminal, ang eroplano ay bigla umano nga nagkaroon ng apoy sa wheel well nito dahilan para sa agarang evacuation ng mga pasahero kung saan isa sa 76 na mga pasahero ang inuulat na nasugatan. Ayon kay Atty. J.R. Mantaring, ang tagapagsalita ng Cebu Pacific, inuulat na ng Cebu Pacific sa manufacturer ng eroplano na ATR ang insidente at magpapadala na rin umano ang naturang kumpanya ng aircraft technicians na mag-iimbestiga sa naturang insidente. Sa panig naman ng kaap ay walang suspensyon na gagawin ang naturang grupo sa iba pang mga unit ng ATR 72500 dahil hindi naman umano na involved sa crash o aspeto ng problema sa paglipad yung naturang uri ng aircraft. Samantala ay nakarating na rin sa Tacloban yung mga naantalang pasahero kagabi sa kinansilang biyahe ng Cebu Pacific. Sinakay sila sa panibagong flight yung BG6573 na umalis kanina ng bandang alas 7 ng umaga saka itong 76 na mga pasahero. Samantala, 3 international flights din yung kinansila ngayong umaga dito sa Ninoy Aquino International Airport. Opekto pa rin ang umiiral na masamang panahon dyan sa Hilagang Luzon. Sa flight advisory na inilabas ngayon ng Manila International Airport Authority, kinansila ang mga biyahe ng eroplano ng China Airlines na patungo ng Taipei. Kansilado yung flight ng China Airlines Flight CI-702 at yung return flight nito pa Maynila mula Taipei na CI-703. Nag-abiso rin ang kanselasyon ng mga flight ang Philippine Airlines ng kanilang mga biyahe patungong Narita at Kansai sa Japan. Kansilado ang mga flights ng PR 428 at 427 pabalik ng Maynila mula sa Narita at ang PR 896 at ang PR 897 na patungong Kansai at pabalik din ng Maynila. Dennis? Sherwin, tanong ko lang yung mga pasahero ng 71. Ano bang sabi ng Cebu Pacific? Wala bang magrereklamo sa mga yon? Ang batay dun sa nangyari kagabi, dun sa incident kagabi, according to Attorney J.R. Mantaring, itong tagapagsalita ng Cebu Pacific, na-attenda naman nila at na-provide nila yung mga pangailangan ng mga pasahero. At so far, kaninang umaga nga, nung mag-take off mula dun sa Mactan Airport, yung bagong flight papunta ng Tacloban, ay okay naman yung mga pasahero, nakapagpahinga sila kagabi matapos nga yung naturang aberya dun sa kanilang sinakyang eroplano kahapon. So naasikaso at walang reklamo. Magandang balita yan, RH06. Parang gano'n ang lumalabas, pero sa kahapon doon sa naging pronouncement nitong si Pangulong Rodrigo Duterte sa Palasyo ng Malacanang sa ginawang outtaking ng mga opisyales ng Malacanang Press Club. Kaya sinabi ng Presidente yung kanyang tagubilin sa mga airline company na bantayan yung kanilang mga serbisyo dahil ang nais ng Pangulo na ito nga mga kumpanya na nasa gantong linya ng klase ng serbisyo sa publiko, panindigan yung kanilang mga obligasyones, lalo pa doon sa mga may kapansanan at doon sa mga may iba pang pangailangan sa mga biyahe ng eroplano. Gaya ng wheelchair, kailangan na napoprovide at yung espasyo ng mga upuan na hindi dapat iniisip lamang ng mga gantong kumpanya o na personal na interes at yung kita at dapat alalahanin nila yung kanilang sinumpaan na sila ay magbibigay ng negosyo sa serbisyo at pangako nga ng Presidente sa kanyang termino ay kanyang mahigpit na babantayan yung kapakanan ng masakararami, lalo na yung mga nasa linya ng negosyo ng pagbibigay ng serbisyo. Oo, kasi sa ibang bansa yan, Sherwin, pagka na-istorbo at naantala yung ganyan ng mga pasahero, kahit na alagaan mo sila, nagre-reklamo at nagdedemanda yung mga yan. Nagdedemanda. Dahil ina-assume ng mga tao yung kanilang karapatan at yun nga dapat ang sinasabi ng Presidente na hindi na dapat ito idinidikta ng pamahalaan sa mga kumpanya kagaya ng mga airline company. Kundi pagkos dapat ito mangyari at maging natural na instrumento para matugunan kung ano yung mga pangailangan sa sektor ng serbisyo at ito hindi na dapat hinihingi o dinedemand ng mga mananakay, kundi dapat ito ibinibigay ng kusa at ng pinakamabilis na paraan kapag may mga ganitong mga aberya kagaya sa airline industry. Okay, maraming salamat, Sherwin.
Yan ang DZRH News, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH Show 6, Sherwin Bata Alfaro. Samantala, tinatayang papalo sa pagitan ng 1.6 hanggang 2.4% ang inflation rate ngayong September kumpara sa 1.8% noong Agosto. Napag-alamaan sa Bangko Sentral na hindi gaanong gumalaw ang inflation dahil sa pagbaba ng singil sa kuryente habang may price freeze rin sa mga pangunahing bilhin. Kasunod nito ng isailalim ni Pangulong Rodrigo Duterte sa state of emergency ang bansa kasunod ng pambobomba sa Davao City kamakailan. Gayunpaman, inamin ni BSP Governor Mando Tetangco Jr. na maaaring lumikha ng pressure sa halaga ng bilihin ang pagtaas ng presyo ng bigas at LPG, gayon din ang paghina ng piso laban sa dolyar. Pero yon, mga piso yun dito sa atin. Oo. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Mamaya na natin malaman yung ating, pag nakapasok na yung ating live report. Samantala, para sa ating balitang showbiz, dating sexy star na si Sabrina M. na aresto sa anti-drug raid. Magbabalita si RH43, si Rocky. Arestado ang dating sexy star na si Sabrina M. o Karen Palasiki sa tunay na buhay. Si Sabrina ay naakto ang nagpapat-session ng mga kagawad ng Quezon City Police sa kanyang bahay sa Napocor Village, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, bandang alas 11:45 ng gabi noong linggo. Ayon sa mga otoridad, may dalawa pang kasama ang dating sexy star na naaresto din. Nakuha sa lugar ang shabu paraphernalia at pera. Si Sabrina ay minsan nang sumikat sa pagpapasexy noong 1990s kung saan kabilang sa mga pelikula nito ang Totoy Mola, Karanasan, The Claudia Zubel Story at favorite subject, Sex Education. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Suspect sa droga na nasa watch list. Pinagbabaril sa loob ng bahay. Patay. Nanlaban ba ito? RH24, Edmar Estabilio. Edmar. Dennis, patay ang isang lalaking drug suspect ng pagbabarilin ng dalawang riding in tandem sa Caroccio Compound, Barangay Palati, Pasig City, kagabi. Napag-alaman sa Chief of Police na si Senior Superintendent Orlando Yebra. Ang biktima na si Alan Salazar alias Casper Camot ay nanonood ng telebisyon sa loob ng bahay ng pagbabarilin ng apat na suspect. Nakatakbo pa umano sa bangketa at naisugod pa ng mga membro ng Pasig Emergency Unit sa ospital pero dead on arrival. Ayon kay Yebra, ang biktima ay nasa drug watch list ng barangay Pinagbuhatan at may report anya na ginagawa din ito na drug den ang kanyang bahay. Sa talaan ng Pasig PNP mula June hanggang September 26, 2016, hindi bababa sa 30 katao ang napatay na nasa ilalim ng death under investigation. Yan ang DZRH News. Edmar Estabilio, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat. Nagbabalita ng live si RH24, Edmar Estabilio. Ito naman, trending sa social media ito, ha? Ang video nakuha ng pasahero mula sa NAIA Terminal 3. Ayon sa nag-upload ng video, sasakay sila ng taxi mula sa NAIA Terminal 3 papuntang Cubao Bus Terminal nang may lumapit sa kanilang barker na nangakong gagamit ng regular meter. Nagulat na lang ang mga pasahero na matapos ilagay ang kanilang mga maleta sa compartment, sumakay na rin sa taxi ang barker. At sa kalagitnaan ng daan, bigla silang siningil ng taxi driver ng 3,600 pesos. Pahayag ng taxi driver, kapag diniretso pa ang mga pasahero sa bus terminal, madadagdagan pa ang kanilang ibabayad. Hindi naman pumalag ang mga pasahero at hiniling na lang na ibaba sila malapit sa pulis kung saan dali-dali namang binaba ng driver at barker ang mga bagahe ng mga pasahero at agad sibat na nang makaramdam na magsusumbong ang mga ito. Ang masaklap pa umano, nakasuot pa ng Duterte. Baler ba yan? Baler. Baller. Ay, yung baller. Ang taxi driver. Duterte pa.
pa ho ipapamasahe namin papunta doon. Kahit yung 10 kilometers na lang po bayaran nyo, sige po. Kasi yung sa akin pumapapacharge po yan. 10 kilometers magkano yun? 300, di ba? At 300 po every 1,000 meters. Sige po, konting bilis lang po. Bawal po tayo muna. Diretso nyo Kuya, lang sa ako terminal nyo kami ibaba. Sige, baba nyo kami sa terminal. Mas mapapalaki po kayo. Hindi mo mapalaki, sige ho. Diretso nyo kami ron. Dito nga lang po, hindi nyo po mabayaran po. Hindi, mababayaran namin. Sige po, pag-advance nyo po yung 12 Opo, sige po. Sige po. Hindi kasi. Hindi po, mami. Iba po yung ano nyo po, mami. Sige po, sige po. Ibayaran Diretso. nyo muna yung 12 kilometers. Sige po, basta diretso nyo po doon. Magkasundo po tayo. Ano Sige po. Yung 12 kilometers po, stop ko na po ito. Tapos didiretso ko po kayo sa... Magkano yung 12 kilometers? Bali, ano po yan? 3,600 po. 3,600? 3,600? Opo, 1,000 meters, 1 kilometer. Yung sa airport nga, 650 hanggang ano eh. Terminal, Hanggang terminal po eh. yun. Sige, diretso nyo po doon. Sige, stop na muna natin ha. Diretso nyo po ron. Kuhain na natin yung bayad para pagbabayad. Hindi po pwedeng kunin yung bayad. Doon na ho sa may bababa. Wala Napakalaki naman. Ano ba ito po? Diretso yung po nyo pa, sir. Hindi naman ako, imbes na magkausap kayo naman, masyado kayo malas pa. Hindi naman po maayos yung ganong usapan. Hindi, pinaliwag naman po sa inyo bago ka malis, sir. Pinaliwanag. Ano yung ibabayad namin sa ganong kalaki? Ang baon po Doon pa lang, namin, sir. 500 lang po Wala ibaon kayong namin. general po yan, sir. Pinaliwanag po sa inyo bago ka malis. Nakuha ba yung, yung taxi driver yung pangalan, saka yung taxi, hindi? Hindi, doon sa nag-post, hindi niya na binanggit. Ay, nako, bad news yan. Nako, kawawa naman yung mga nagtatrabaho ng marangal. Samantala, ito muna, good news muna tayo. Alam nyo ba kung gaano kahalaga ang pagod? Hindi, pagdodonate. Kahalaga ang pagdodonate po ng dugo. At kung gaano kalaking tulong ang naibibigay nito sa mga nangangailangan. Ay, ibigay mo na nga itong good news na ito. RHO 9, Sunny Casulia. Ito malalaman natin kung paano ba magdodonate ng dugo dahil may successful daw na blood donations sa Mandaluyong. Alamin natin yan kay Sunny Casulia. Hindi lamang mga lalaki at babaeng security guard ang nagkusang mag-donate ng kanilang dugo para makatulong sa ating mga kababayang may hirap na nangangailangan ng dugo. Sa katatapos lamang na isinagawang medical mission sa lungsod ng Mandaluyong noong Sabado sa pangunguna ng Rotary Club of Roosevelt, nakiisa rin ang may 1,000 miyembro ng Bios Club of the Philippines ng Mandaluyong, Security Guard Riders Club ng Mandaluyong, Lady Guard Brotherhood of the Philippines ng Mandaluyong at ang Elite Riders Group ng Mandaluyong. Hindi alintana na sabing grupo ang risk sa kanilang buhay sa pagdadala ng kani-kanilang o mga kinakailangang dugo sa isang pasyenteng agaw buhay. That's why we partnered with all other service projects, the likes of Riders Association, Bios Club of the Philippines, because mas mapapalaganap kasi natin through by partnering with with these organizations. Of course, this was spearheaded by Mr. Nap Marilag of Dugong Alay Dugtong Buhay. Samantala, pinasalamatan naman ni Nap Marilag President Founder ng Dugong Alay Dugtong Buhay ang Rotary Club sa pagsuporta ng DADB Foundation. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating alam ba news, lagi ba kayo nakaupo sa inyong trabaho? Madalas ba kayo nakakaranas ng back pain? Naku, alamin natin kay RH49 Rita Salonga kung ano ang mga sanhi ng pagsakit ng inyong likod. Alamin natin mula kay Rita. Rita? Maraming mga Pilipino ang nakakaranas ng pananakit ng katawan, lalo na ng kanilang likod. Madalas, ito ang dahilan ng pag-absent nila sa kanilang trabaho. Base sa isang pagsusuri ng US Department of Health and Human Services, 8 sa 10 tao ang nakaka-experience ng lower back pain. Madalas sumakit ang ating likod dahil ito ang sumusuporta sa ating timbang. Mga tao nasa edad 30 hanggang 50 ang may tendency na mas mapadalas ang pagsakit ng kanilang likod dahil marahil sa kanilang mga trabaho na kung saan maghapong nakaupo, mabigat na trabaho tulad ng sa konstruksyon o dahil sa sports kung saan sila ay mga manlalaro.
paano nga ba maiiwasan ang pagsakit ng ating likod? Maliban sa proper diet, ano-ano pa nga ba ang pwede nating gawin? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.pcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito po ay isa pang good news para sa inyo, para naman sa mga may kapansanan na bumibiyahe sakay ng eroplano. Alam ba ninyo na may naimbento ng airplane seat for special person? Kung paano ito ginagamit, alamin natin mula kay RH44, Vien Dacles. Isang upuan ang ginawa para sa mga taong may special needs na pasahero ng isang airline. Tinawag itong Air Access. Ang nasabing upuan ay maaaring i-convert sa wheelchair. Ginawa ito para sa mga pasahero na may kapansanan sa paa at sa mga may edad na. Napapadali nito ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero mula sa gate patungong eroplano at mula eroplano hanggang sa paglabas nito ng airport. Mapapadali rin para sa mga may kapansanan at may edad ang gumamit ng comfort room habang nasa himpapawid ang eroplano. Ito ang itinuturing na bagong concept para sa future air travel upang ma-meet ang demand ng mga may edad na pasahero. Ang konsepto ng pagdidesign ng Air Access ay upang mabawasan ang discrimination na hinaharap ng mga taong may problema sa mobility kapag sumasakay ng eroplano. At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Switzerland. Pagsusuot ng hijabs, ipagbabawal sa mga passport photo. Isinusulong sa Switzerland ang pagbabawal sa mga babae na magsuot ng hijab sa kanilang larawan sa passport. Ayon sa ulat, hindi layunin ng naturang batas na magkaroon ng diskriminasyon sa mga kapatid na Muslim. Dagdag pa nito na hindi kwestiyon ang religious freedom at sa halip ay ipinapatupad lamang nito ang equal treatment. Nasa guidelines na rin ng Swiss Police na dapat hindi natatakpan ang muka at ulo sa passport photo at mga ID sa naturang bansa. Samantala sa Estados Unidos, nakatutok ang mata ng buong mundo sa inaabangang face-off ngayong araw ni Democratic Presidential Candidate Hillary Clinton at Republican standard-bearer Donald Trump sa kauna-unahang presidential debate sa Amerika. Nasa 100 milyong Amerikano ang inaasahan na mag-aabang sa kanilang mga telebisyon para masaksihan ang makasaysayang debate. Ayon sa mga analyst, ito na ang pinakamalaking debate sa kasaysayan ng US election, bunsod ng pagiging kontrobersyal ng dalawang mga kandidato. Sinabi ni Todd Graham, Director of Debate ng Southern Illinois University, ito ang magiging Olympics na mga debate kung saan hihimay-himayin ang mga sagot ni Trump at Clinton sa bawat issue hanggang sa body language ng mga ito. At yan ang balita mula sa Ibaing Dagat. RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Unang nakapasok sa win column ang fan favorite na Barangay Ginebra Gin Kings sa kanilang semifinal series sa PBA Governors Cup laban sa defending champions San Miguel Beermen matapos ang magandang laro na ipinakita ni Sol Mercado at Justin Brownlee. Sa first half ng laro, pumasok ang halos lahat ng tira ng Beermen at hindi napigilan si Junmar Fajardo sa ilalim ng ring. Pero gamit ang never say die spirit, hinabol ng Gin Kings ang 13-point na lamang ng Beermen pagpasok ng second half dahil sa 39 points na inambag ni Justin Brownlee. Natapos ang laro sa 115-108 pabor sa Gin Kings. Kamuntikan na ring mawalan ng pag-asa si Ginebra coach Tim Cone na na-frustrate sa nakita niyang laro ng kanyang koponan sa first half. Buti na lang at naitaas nila ang level ng paglalaro sa second half para makuha ang panalo. Dahil sa panalo, nanguna na sa serye ang Ginebra sa kanilang best of 5 series. Ang Game 2 ay gaganapin sa Miyerkules sa Araneta Coliseum. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon.
Parami ng parami ang mga showbiz celebrity na nasasangkot sa listahan ng mga nagdodroga. Ayon kay Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Martin Dino, nasa 50 na ang pangalan ng mga artistang drogista na nasa mga kamay na ng PNP. Karamihan umano sa mga ito ay mga drug party user. Samantala, nagpaabot naman ng pagsuporta ang presidente ng kapisanan ng mga artista sa pelikulang Pilipino at telebisyon na si Rez Cortez. Ngunit ayon kay Rez, sana umano ay ibigay ang due process sa mga celebrity na nasa drug watch list. At yan, nakibalita ko naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Patuloy pa rin ang pananalasa ng Bagyong Helen sa ating bansa. Dahil dito, ano kaya ang aasahan nating panahon ngayong araw? At kailan kaya finally lalabas ng PAR ang bagyo? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula sa report ni RH44 Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. Bahagya pang lumakas ang Typhoon Helen habang kumikilos papalapit ng bansang Taiwan. Huling namataan ng Bagyong Helen sa layong 320 kilometro, hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglayang lakas ang hangin na aabot sa 160 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na aabot sa 175 kilometro bawat oras. Kumikilos ang Typhoon Helen pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro papalapit sa Batanes Islands ngayong umaga. Nananatiling nakataas ang signal number 2 sa Batanes Group of Islands habang signal number 1 naman sa Northern Cagayan at Babuyan Group of Islands. Inaasahan na mag-landfall ang Typhoon Helen sa Taiwan na mamayang hapon o bago maggabi, saka ito tuluyang lalabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang gabi. Asahan naman ang makulimlim na panahon na may light to moderate rain showers of thunderstorms sa Mimaropa, Western Visayas, Batangas, Cavite, Zambales, Bataan, Ilocos Norte, Apayao at nalalabing bahagi ng Cagayan. Habang asahan naman ang kalat-kalat na pagulan o thunderstorms sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 5:45 na umaga at lulubog naman mamayang 5:48 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Ang isang kababasok lang pong balita, blacklisted po ngayon ng Estados Unidos ang isang Chinese company. Ginawa ng US ang nasabing hakbang dahil sa pagiging involved umano nito sa pagpapalaganap ng North Korea na tinatawag na weapons of mass destruction. Ayon sa Treasury Department, ang sanksyon na ipinataw sa Dandong Hongxiang Industrial Development Company at sa 4 nitong executives. Kasunod naman ito ng meeting ni US President Barack Obama at Chinese Premier Li Keqiang na naganap sa New York kung saan kinundina ng mga ito ang ika-5 at pinakamalaking nuclear test ng North Korea. At sa ating bago tayo magpaalam, mag-countdown na muna tayo, ilang araw na lang bago magpasko. 1, 2, 3, go. Yeah. Meron tayong 88 days na laang. 12 hours, 19 minutes, at 20 seconds. Parang nagsimula tayo, 100. Parang kailan lang, ano? Ngayon, 88 na lang. Mabilisan talaga yan. At sumayin nyo naman po ang kalating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan pong mangsulok kayo ng mundo o ng Pilipinas. Sa ngalan po ng buo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antinor Jr. Bukas alas 11 po ng umaga. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan sa MBC Network News. Bye!